Nagtalon si Richard Parker habang nag-fix ng fur niya. Nang makita ito ni Pai, ay di napigil ang matawa. Di niya inaasahan, naglalaro si Richard Parker. Suddenly, tumalikod ito at lumangoy patungo kay Pai. Nawala sa isang iglap ang ngiti sa mukha ni Pai. Buti na lang at nag-react agad siya. Sumakay sa bangka bago siya naabutan ni Richard. At hinailan niya ang mga troso. Kaya't naiwan si Richard Parker sa dagat. Wala na siya oras mag-isip. Mabilis siyang humawak ng palakol. Sumigaw muna siya para palakasin ang kanyang loob. Nang makita ang paghirap ni Richard Parker sa sandali yon, hindi na kayanan ni Pai na gawin ito. Pinipigilan pa rin siya ng paniniwala ng puso niya. Nanatili sila sa deadlock na ito hanggang gabi. Dahil malambot ang puso ni Pai, ay muling inihagis ang mga troso sa tubig. Then, ibinato niya ang isang plank kay Richard. Bago sumakay sa bangka, tumalon siya sa mga troso. Nakita na nakasakay ng boat si Richard Parker, parang nakaramdam ng ginhawa ang puso si Pai. Kinabukasan, si Pai ay nagdodokumento ng kanyang buhay. Biglang nakahuli ng isda si Pai gamit ang trap. Sinamantala ni Pai ang nangyari. Hinayla ang isda pataas. Subalit dahil sa pasaway na kilos ng isda, sa gulat ni Pai, ay muling hinawakan ang palakol. Inihampas nito ng malakas sa isda, until tumigil ang isda sa pagkilos. Noon unti-unting napagtanto ni Pai, na talagang nakapatay siya ng buhay na nilalang. Nagpatuloy sa paghingi ng tawad si Pai. Nakayukom ang mga kamay, humihingi ng tawad sa Diyos. Gayunpaman, hindi niya kinain ang isda, pero, inihagis niya ito sa bangka. Pagkatapos, nag-blow siya ng sipol. Marining ito, lumitaw din si Richard Parker. Ginawa niyang lahat na ito, para maglatag ng saligan at makaupo si Richard Parker. Sumapit na ang gabi at ang dagat ay napuno ng glowing jellyfish. Napatunganga sa nangyayari, napakita si Pai ang isang inosenteng ngiti. Ngunit bigla may lumangoy na isang balyena. Siguro di napahanga si Pai sa nangyari. Ito ay gumanap ng isang kaaya-aya, nag-mid-air spin sa mismong harapan niya. Napayungan ng hampas ng tubig si Pai at kanyang mga gamit sa bangka. Kung may chance, naniwala ako na hihingi ng tawad si Pai sa goldfish ng maayos. Ngunit dahil natamba ang mga gamit, walang choice si Pai at bumalik sa boat, para punan muli ang mga supplies niya. Naalerto ng kaguluhan si Richard Parker. Bago makapag-react si Pai, natamba siya ng lumilipad na isda. Upang maiwasang maging biktima, mabilis na inihagis ni Pai ang isda kay Richard. Ngunit, lumipad ang isda ng palayo. Siguro si Richard Parker gusto magsabi ng salamat sa pakikinig kay Pai. Ngunit noon lang, isang malaking grupo ng flying fish ang sumalakay. Umaasa ang tigre na magtabi ng iilan. Habang naiwan di maimulat ni Pai ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, biglang tumalon ang malaking isda sa barko. Si Richard Parker ay ang nakahanda. Gayunpaman, napansin ito ni Pai. Mabilis siyang humawak ng patpat, at sinundot ito sa bibig ng tigre. Sa malakas na sigaw ni Pai, natakot si Richard Parker at hindi nang ahas lumapit. Sinasamantala ang pagkakataon. Itinapon ni Pai isda sa likod niya. Ipakita niya kay Richard Parker kung sino ang amo. Ito ay tila medyo epektibo. Masunerang kinain ni Richard Parker ang isda sa cabin. Pagkatapos, naglagay ni Pai ang isang piraso ng isda sa kanyang bibig. Pinakaunang pagkakataon na nakatikim ng karne. Ang kahanga-hangang lasa ay agad na nakabihag sa kanya. Pagkatapos, nilamon niya ang isda na parang mabangis na hayop. Di na siya naniwala sa mga Diyos. Pinakaimportante ang manatili buhay. Pinasigla ng pagkain. At si Pai ay puno ng sigla. Pinulot ang patpat. Muling lumapit kay Richard Parker. Si Richard P. ay malapit ng sumulong. Pero napigilan at natakot ng patpat na muling sinundot dito. Maaari lang itong maupo ng masunurin na nadismaya sa sulok. Sa wakas, nakita niyang kalmado na ito. Tinuhag ni P.E. ang isang piraso ng isda sa patpat, at inialay ito kay Richard Parker. Kung tinanggap ni Richard, kung gayon si Pai ay nagtagumpay na. Nagtanggi si Richard Parker, ngunit sa huli, hindi ito makaresist. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, si Richard Parker ay parang tinanggap ang pagpapakain ni Pai. Kahit si Pai ay nakaupo na sa bangka, hindi na siya inatake ni Richard Parker. Pero alang-alang sa kaligtasan, bumalik si Pai sa Bolza. Ngunit sa paglipas ng mga araw, patuloy silang naanod, sa dagat na walang hangganan. Hindi sigurado kung kailan matatapos ito. Ngunit isang araw, nagulat si Pai sa kanyang nakita. Hindi malayo na may isang cargo ship. Walang saysay magsigaw, nakapulot si Pai ng isang signal gun. At pinutok ito sa langit, di gumana ang first shot, kaya nagpaputok ng pangalawang si Pai. Ngunit nabigo pa ring makuha ang atensyon ng barko. Sa wakas pumutok na ang huling shot sa kalangitan. Ngunit nawalan ng pag-asa si Pai. Ano ang kararapatan magdiwang, sa bawat araw na lumilipas?
Tila naging kaibigan ni Pai si Richard Parker. Pero ang panahon ay nanatili walang humpay. Nakaranas ng malakas na hangin at alon. Ang mga gamit sa bangka ay tinangay. Si Richard Parker, parang langgam, ay pinahirapan upang mabuhay. Sa sandaling to, si Pai ay sumigaw sa langit, walang alam kung ano kasalanan niya. Para ma-deserve niya ba ito? Ngunit sa huli, hindi na sila makatagal pa. Kahit maganda ang panahon, naubusan na sila ng mga supplies. Si Pai ay balat at buto na dahil sa gutom. Lalong malapit mamatay si Richard Parker. Ito ba ay matagal ng kasama? Malapit nang iwan si Pai. Malungkot na niyakap ni Pai si Richard Parker. Dahil sa walang patawad na dagat, hindi kinatakot ang kamatayan, pero ang kalungkutan. Malapit na mamatay si Richard Parker. Ibinuhos ni Pai ang sariwang tubig sa bibig nito. Ngunit wala pa ring tugon. Si Pai ay lubos na nadurog sa puso. Kung namatay si Richard, may iwan siyang mag-isa sa dagat na ito. Ano ang punto? Niyakap niya SSI Richard Parker sa kanyang bisig. Handang mamatay habang naghihintay ng Diyos. Nang imulat ni Pai ang kanyang mga mata, naanod sila sa isang isla at si Pai ay sabik na tumalon mula sa bangka, at casual na pumulot ng tangkay mula sa makapal na mga ugat. Kat Angie tangi, masarap ang lasa, kaya agad siyang tumungo sa kailaliman. Nakasaksi ng kahanga-hangang tagpo, di mabilang ang meerkats ang kanyang nakita at nakapalibot sa bawat lawa. Ngunit si Pai ay masyadong nabigla, bumulusok siya sa tubig, saking sa pag-inom ng sariwang tubig. Nagbalik din ang sigla ni Richard Parker, masaya sa libreng buffet. Hanggang gabi, nakatulog si Pai sa puno, di inaasahang gin-icing ng meerkats. Sa gayon ay natuklasan niya ang sikreto ng isla. Lahat ng meerkats ay nagtatago sa mga puno. Si Richard P. ay natakot at nanatili sa bangka. Ang lahat ng mga isda sa mga pool ay patay. Ang kanilang mga katawan ay kinaagnasan na parang may asido. At ang kakaiba ng islang ito ay higit pa doon. Nang magtaka si Pai, pumitas siya ng prutas mula sa itaas ng kanyang ulo. Maingat na binuksan ito, at natagpuan sa loob ng ngipin ng tao. At naintindihan na ni Pai, na ito ay isa lamang cannibal na isla. Kaya't pagkabukas, maaga pa, dali-dali siyang nag-ipon ng mga gamit. At umalis sa lugar kasama ng si Richard Parker. Di alam kung ilang araw. Sa wakas ay nakarating sila sa shore. Si Pai ay tahimik na nakahiga sa shore, nararamdaman ang init ng lupa, at sa sandaling ito, tumalon si Richard Parker, at naglakad sa gubat ng hindi lumilingon. Natagpuan ng mga lalaki si Pai, at natuluyan siyang napaluha, hindi dahil sa kaligayahan, dahil si Richard P., kasama niya palagi, madali lang siyang iniwan. Tapos, may dumating upang imbestigahan ang bangka, si Pai, bilang ang tanging nakaligtas. Ikinwento muli ang mga nangyari. Ito pala, noong una, di lang siya. At si Richard Parker na sa barko. Nang gabi yon, biglang tumama ang tsunami at itinulak ng mga rescuer si Pai sa isang maliit na bangka. Out of nowhere, isang zebra ang lumitaw sa board. Upang makatakas, tumalon siya sa dagat. Nasugatan ang binti nito. Tumaob ang maliit na bangka sa proseso. Sa ibabaw ng magulong dagat, malabong nakakita ng pigira ang bata. Walang gaanong pag-iisip. Inabot niya ang isang sagwan. At natauhan siya. Ito ay talagang isang mabangis na tigre. Sa oras na nag-react si Pai, matagumpay na nakasakay ang tigre. Takot na takot si Pai, at tumalon siya sa dagat. Nanatili siya sa gitna ng kaguluhan. Malinaw na di ito ang paraan. Lang choice si Pai kundi bumalik sa bangka, para hindi siya matamba. Mahigpit hinawakan ang rehas. Sa kinabukasan, unti-unting tumahimik ang dagat, pero bago pa siya makahinga, sumulpot mula sa ilalim ang isang hina. Hindi kayang harapin ito, umakyat siya muli sa rehas at mapanatili ng distansya sa hina. Mabuti na lang, unstable ang boat. Nasisik yung hina, at huminto sa pagtugis nito. Sa sandaling iyon, lumutang ang isang orangutan sa ibabaw ng saging. Walang choice si Pai kundi ang hilahin ito. Kaya nagpatuloy ito hanggang gabi. Di na makatiis ang tiyan ng hina, dahil hindi niya mahuli si Pai. Pinahaba niya ang kanyang mga kuko sa zebra. Kaya, namatay ang zebra sa mga panga ng hina. Pagkabukas, nagising si Pai sa malamig na tubig dagat. Upang maging ligtas, gumawa siya ng makeshift life jacket mula sa gamit ng bangka. Pero enen lang, muling lumitaw ang hina, para wala ng problem. Nakatingin ito kay Orange Juice. Ngunit si Orange Juice ay hindi pas-hovers. Ibinagsak nito ang hina sa lupa. Lumapit ito kay Pais para magpakitang gilas. Tinambangan ito ng hayanan. Pinagmamasdan nito ang unggoy. Hindi na mahina si Pai. Desidido siyang labanan ng hina. Sa sumunod na segundo, hindi pala nakatakas ang tigre. Kanina pa ito nagtatago sa ilalim ng cabin. Nang makita ang tigre na sasalakayin siya, mabilis na inihagis ni Pai ang troso. Tumakbo siya upang mapanatili ng distansya.
Pagkatapos ay nagkaroon ng relasyon sa pagitan sa kanila. Ngunit ang investigador ay nakitang napakalayo ng sitwasyon. Paano lumutang ang mga saging sa tubig? Paano na napakatagal magtago ang tigre sa ilalim ng cabin? At paanong biglang lumitaw ang kakaibang isla sa gitna ng dagat? Dapat ay nasa disyerto. Paano makikita ang meerkat sa isla? Paano magbabago ang tubig sa hukay ng tubig araw at gabi? Lahat ng ito ay di sapat para kumbinsihin ang mga ordinaryong tao. Malusog, walang ibang paraan para si Pai kundi baguhin ito. Sa oras na iyon, 4 na tao lamang ang naliligtas. Iyon ang chef, ang marino, si Pai at ang kanyang ina. Nabali ng marino ang kanyang binti nang tumalon siya. Ang malupit na chef, para maligtas siya, talagang pinatay ang mandaragat at nilamon siya. Nang makita ito ng ina, diretso siyang sinampal. Ngunit hindi sumabog ang chef. Ang totoong pagsabog ay naglabas kasi ng pagong si Pai. Nawala yung kasiyahan mula sa chef. Umakyat ang kanyang ina, pero hindi ito pinatay. Pinakain sa isda ang katawan na tinapon. Pagkatapos nagalit si Pai, at nakipag-away sa chef. Sa kanyang pagtataka, hindi man lang lumaban ang chef. At si Pai ay nabuhay na mag-isa. Sa huli, nabuhay siya sa lahat ng ito. Ang zebra sa kwento ay ang marino. Ang hina naman ng chef. Ang orangutan naman ang aking ina. Ang tigre ay kanyang sarili. Ang second kwento ay meron ring pagdududa. Bale kung bakit hindi sumabog noong una ang chef. Ang gabay mula sa unang kwento ay nawawala na. Maaaring napansin na ng mga matulunging kasama. Ang hugis ng islang ito ay halos kahawig ng isang babae. Ano na naman kaya ang sinisimbolo nito? At mayroong makapal na ugat sa isla. Hindi mabilang ang mga meerkats. Ano ang ibig sabihin sa ngipin nakita? Dahil nasa iisang bangka ang ina. Saan nagpunta ang ama noon? May tao pa ba sa barko? Sa lahat-lahat, baka si Pai lang ang nakakaalam. Dahil sa hadlang sa oras. May part sa pelikula ang hindi pa malinaw. Lahat ay pwede may opinyon. Ngunit isa lamang ang wakas. Nakaligtas si Pai hanggang sa huli.